So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba, mga minamahal, talagang lubusan akong napapaisip, nagtataka, napapatanong. Kasi despite po na naglabas ng memorandum order, itong Malacanang, ano nga yung sabi dito? Just in, walang pasok. Malacanang has suspended work in government offices and classes at all levels in Manila and Pasay on Monday, January 13, for national peace, for national rally for peace to be held by the Iglesia ni Cristo. Kaya nga sabi ko, nakakapagtakang isipin na pinagbigyan na nga kayo, di ba, ng ating presidente na sige, isagawa ninyo yung rally na gusto ninyo. Kasi ang kesyo, ang sabi ninyo, sinusuportahan nyo ang sinasabi ng presidente. Okay. Pinagbigyan na nga kayo, hindi ko talaga lubos maisip at napapaisip ako na bakit sa Net25 binabanatan ng mga anchor itong si PBBM. Ano yung sabi? Si President Bongbong Marcos daw po nahimasmasan. Buti na lamang daw po nahimasmasan si PBBM. So, ano yung gusto nyong i-insist? Ano yung gusto nyong buuhing naratibo sa mamamayang Pilipino? Pakinggan nyo tong sinabi ng anchor, ha? Pakinggan nyo. Tataka nga ako. Gusto na nga magsalpo ka ng dalawa eh. Oo. Mabuti nga lang at sa isang pagkakataon, nahimasmasan yung isa. Oo. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Yan. Wala yang kahinanat na, mag-impeachment pa tayo. Oo. Sayang lang ang oras, di ba? Kung hindi, So, ano yung gusto nilang palabasin dyan? Ako nagtataka lang ako, pinayagan na kayo. 'Di ba? Magiging peace nga, 'di ba, yung rally ninyo kasi sinuspinde ng ating presidente. All levels, 'di ba? Manila at Pasay, sinuspinde para sa gagawin ninyong rally. Binigyan na nga kayo ng importansya ng presidente, tapos hindi ko talaga lubos maisip bakit kailangan umabot sa punto na parang binabanatan nyo, nahimasmasan kasi na ayaw ng away, buti nahimasmasan Tama ba yung ganun? Pinagbigyan na kayo tapos babanat pa? Akala ko ba yung National Peace Rally ninyo, yung National Rally for Peace ninyo, ay para suportahan yung sinasabi ng ating presidente na wag i-impeach itong si VP Sara. Pero bakit yung nagiging dating, pinapamukha ninyo na weak itong si PBBM? Kung weak ang ating presidente, hindi niya tatanggalin si Sara Duterte sa National Security Council. Kung weak ang presidente, mananahimik yan sa mga issue. Kung weak ang presidente, wala sanang House Quadcom. Diba? Na-imagine ninyo yon? Hindi, nagtataka lang talaga ako. Kasi masyadong parang below the belt yung mga sinasabi ng anchor na to. Sa may saan daw gaganapin yung nila? Quirino Grandstand ba yun? Saan ba gaganapin yung rally ng ng INC? Sabi nila sa Quirino daw yun. Basta hindi sa malaking area. Kasi alam nila na konti lang yung dadalo. Kaya hindi nila inerya sa napakalaking lugar. Nag-aali sana kayo doon sa Quezon City Memorial talaga. Masasabi ko sa inyo na ang laki ng lugar na yan. 'Di ba? Pupunuin yan, milyones ang tao diyan. Pero kung ang sabi doon daw sa Quirino Grandstand, hindi ako sure kung saan yung rally na i-held nila. Bakit doon? Parang liit. 'Di ba? At akala ko ba walang hakot? Ako nagtatanong lang ako paki-confirm lang mga minamahal. Wala ba talagang hakot ang National Rally for Peace ng INC? Bakit kailangan nyong mag-arkila? Gusto ko lang masagot yung tanong. Bakit kailangan ninyong mag-arkila ng mga van? 1 to 2 days. Bakit kailangan? Kasi kung mag-arkila kayo ng van, ibig sabihin may mga susunduin kayo. May mga hakot. Tama ba yon? Akala ko ba open yan na kung sino lang yung gusto pupunta.
Eh bakit merong mga hakot-hakot? So kung merong hakot, abay, hindi malabo na di umano, mukha lang ha, na baka. Merong mga merienda dyan. O, alam nyo na kung anong klaseng merienda yung tinutukoy natin. Tapos, mga minamahal, ang isa sa nakakapagtaka din dyan, may mga pinapagawa, may sandamakmak na, na t-shirt. Alam ba ninyo yon? May mga t-shirt na pinagawa. Bakit todo effort? Ito nga, pakita ko nga sa inyo yung video mga minamahal na sobrang dami talaga ng tawag dito. Sobrang dami ng t-shirt na pinagawa. Like, mapapaisip na lang din ako, magkano kaya yung naggastos dito sa t-shirt na to? Kasi ang dami, Yan, national. Rally for Peace. Ito yung video, i-play ko sa inyo. Dami. Kaya pinagdiram yung picture mo para makita-kita. Dami, Sobrang dami. 'Di ba? Ang dami. Grabe to. Ano pa tong sinabi dito? Pakinggan nga natin to. Wait lang. Hindi lang kami nagsalita sa palatuntunan sa ganang mamamaya, hindi huhupa po ang sitwasyon. At yun po Tuloy-tuloy na po. At Sana yun yan. ang pinapabura natin. Yun na nga. Yun ang sinusuportahan natin. Kaya tayo, ang mga leader, dapat hindi mag-away. Oo. Di ba? Mag-usap kayo. Kung gusto nyong imbestigan, mag-imbestiga. Pero magpapatayan pa kayo. Yun yung hindi natin sinasangayunan. At uubusin nyo ang oras sa kung ano-anong mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman talaga makakabuti. Yan. Mismo presidente na nagsabi dyan eh. Totoo. Di ba? Di ba natin paniniwalaan yun? Yun na nga. Oo. Away-away, magpapatayan, nagkakagulo. Sino ba yung unang nanggulo? Hindi, I'm just asking kasi naguguluhan ako eh. Titira kayo kay PBBM, tapos pupuri kay Sara, tapos ngayon titira na naman. Like, magpapatayan kayo, okay lang naman sa gawa ng investigasyon, pero magpapatayan kayo. Bakit? Sino ba yung nagbanta? Sino ba yung nag-threat? Sino ba yung nauna na gumawa ng gulo? Di ba si Inday? Ano sinasabi ninyo? Grabe talaga tong tong anchor ng Net25. Parang naging na to parang naging second channel ng SMNI Imagine nyo na lang yan Nakakalungkot. Hindi ganyan yung tamang pag-host. Mag-host ka dapat wala kang biases. Diba? Wala kang pinapanigang opinion. Diba? Bias Pag kay Sara, todo pure. Pag kay PBBM, nahimasmasan kasi yung presidente. Tama ba yun? Pinayagan na nga kayong mag-rally. Ganyan pa yung banat ninyo. Ay. Ibang klase din. Ibang klase. Diba? Kaloka. Daming sinasabi. Ito, ano pa? Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan? Diba? Gusto magpatayan? Sino ba yung nauna? Sino ba yung gustong pumatay sa presidente? Di ba si BP Sara? Kaya nga tinanggal siya sa National Security Council kasi threat siya. Na dapat isa siya sa mga magtatanggol po protekta sa ating presidente pero isa siya sa mga nagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Grabe yung biases dito. Ano ba naman yan? Alright, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Kakaiba din tong magkomento tong mga host. Hindi hindi pantay, hindi may biases dapat hindi ganon. Kung sinusuportahan nyo si Sara Duterte, wag nyo namang ipamuka sa mga Pilipino na meron kayong biases. Pwede nyo suportahan, pero yung titirahin nyo si PBBM, wag ganon. Pangit yun. Diba? Ba naman yan? Anyway, mga minamahal, yun po. Sumakit yung ulo ko dito sa mga host na to. Anyway, it's me again, Alicia nyo.
at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pahingi lang ako mga minamahal ng comment, like, and share para po makatulong kayo sa algorithm ng ating channel. Ingat mga kababayan!